Ayan, good afternoon everyone. Ang bilis ko nagawa yung isang vlog kasi short video lang naman yung 10 minutes, 12 minutes. So about dun sa ng scam, yung sa scam experience ko. So hindi ko alam kung nasabi ko sa inyo lahat yung details, pero kung may mga question kayo, pwede nyo akong i-message, and kung mayroon pa kayong mga gusto malaman, pwede ko rin gawa ng vlog. Kumbaga, kaya ako ginawa ang video na ito, hindi ako para magpawa sa inyo na biktima ako ng ganyan, hindi. Ginawa ko to para mas ma-aware kayo guys na yun, na may mga manluloko talaga, may mga scammer talaga, may mga maiitim ang budhi talaga na tao, guys. Yun. So, yan, paano ko natanggap, paano ako nagkaroon ng, kasi for the past days talaga hindi ako nakakain, guys, hindi ako nakakatulog. 2 days hindi ako nakakatulog, 3 days na, yung alam mo yung walang kain ka, nalutang yung isip mo kasi iniisip mo, why it happened to me? Why ganun ang nangyari? Why na pinahintulutan ni Lord na mangyari yun, na I am a servant of God, naglilingkod ako sa Kanya, pero bakit? Ayun, naiyak na naman ako. Kasi, I commit myself, hindi nyo na ako nakikita lagi na nagpa-vlog. Because I commit myself to serve kay Lord. So, may ministry kami, I active sa church, yun, sa Philippine Catholic Mission. Dito sa bahay, ginagawa yung ating prayer meeting. So, magko-question ka eh. Nagkasakit na ako. Kasi, yung sobrang stress mo na hindi ka na makakakain, iniisip mo yung mga nangyari, bakit nangyari ito, yung mga ganun. So, yun na-share ko kanina. It happened October 25. Pero, ano talaga eh. And, October 25 nangyari yun. But, for the past week, hindi na ako, parang, desperate na ako. Parang wala na akong pag-asa kasi, yun, ang dami nating problemang pinagdaanan. Syempre, hindi ko na i-share sa inyo sa lahat-lahat kasi hindi ko naman, kailangan na i-share lahat-lahat, di ba? So, kinikip ko lang sa sarili ko. Even my family, hindi nila alam yung mga pinagdadaanan ko. Sinik lang at saka yung anak ko. So, sobrang, pag dumaan ka ba sa mga problema, yung mga pagsubok, magtatanong ka why it happened? Di ba na? Alam niyo namang lahat na I'm a giver, generous ako, pero bakit ganun? Bakit nangyayari yung mga ganito, di ba? So, ayun. Sabi ko hindi na ako iiyak. So, ayun. Yun nga, October 25, nangyari yung pangi-scam na parang it caused so much hate sa mga tao. Nahit ako sa kanila, nahit din ako sa mga tao na tinulungan ko, nahit ako sa sarili ko. Kasi sinasabi ko na, why are you doing that? Bakit napakatanga mo naman, napakastupida mo naman at na-scam ka, ganun. Pero, mas naintindihan ko guys, kasi parang parang coincidence din. Kasi, so ayun, it happened nga yung October 25, yung nangyari yun. And then, October 26, magbi-vigil kami. Na-post ko na yan sa atin dyan sa Facebook natin. Meron kaming adoration or yung vigil sa church, sa Sacré-Cœur. It is one of the famous church dito sa France, yung Sacré-Cœur. So, it's a good timing din na napunta ako doon. And, yung pagkakapunta ko doon, hindi siya accident guys. Kasi, at saka yung mga nangyayari. Talagang, iaano tayo ni Lord eh. I-mold niya tayo kung gaano yung faith natin sa Kanya. Alam niyo yun? Siguro hindi maiintindihan ng iba, pero maiintindihan ito ng mga Kristiyano na kagaya ko. Yun. Tapos, October 26 nga, nandun kami ng gabi. I was desperate. Alam niyo yun? Wala akong pag-asa. Basta sama lang ako sa kanila. Yung utak ko lumilipad. Yung ganun na sobra yung burden, yung hate sa puso ko na nangyari kasi nga, di ba gawa ng mga tao na nga, yan na naman luloko. Tapos, sakto din naman na may parik doon, may parish priest doon. Nag-confess ako. Yun, ikinonfess ko sa kanya, sinabi ko sa kanya yung mga nangyari, and he gave me an advice. Kasi syempre kahit sila masamang tao, kailan din natin silang patawarin kasi anak man sila ng Diyos, di ba? Pero parang ang sakit na niloko ka na nga, ipapatawarin mo pa, di ba? Yung mga ganon. Pero, yung
nung ako'y nag-confess kay Father, kinonfess ko nga yung nang gano'n, nakita ko sa kanila, ipinanalangin ko pa sila ng masama. Guys, ipinanalangin ko sila na mamatay na sila, yung mga gano'n. Ay, nakita ko sa sarili ko na parang hindi ko mapatawad yung sarili ko, na ang tanga-tanga ko, hindi ako nag-isip bago ko ginawa yun. Di sana wala akong problema, wala akong stress, walang problema yung anak ko, di ba? So yun, that time, hapon, ay yung gabi na nga nag-confess ako. Yung in-advise ako ni Father na even they are may intindihan ni Lord na nakapagsalita tayo ng hindi maganda sa kanila. Ang importante doon, humingi tayo ng tawad kasi kasalanan yung magsumpa, di ba, ng ibang tao. And then, yun, doon ko naintindihan. Tapos, yung hanggang sa naano ko na kailangan kong patawarin yung sarili ko. Napifeel mo ba yung Holy Spirit na iginagahid ka na ituturo sa'yo kung ano yung mga yung dapat mong gawin, kung ano yung iisipin mo. Yun. Tapos yun, hanggang sa itaas na ni Father yung kamay niya sa ulo ko, and I feel the Holy Spirit na, Jesus, forgive me sa kabila ng mga kasalanan ko, guys. Yung alam niyo yun. So yun, di tapos na, sabi ni Father, sige, pagdating mo sa taas, kasi yung ilagay ko dito, yung ng church. Pagdating mo doon sa loob ng simbahan, yan, magdasal ka doon, ipanalangin mo yung mga taong nanloko sa'yo, mga ganyan. So, pagdating ko doon, parang hindi ko pa rin kaya na ipanalangin sila. Ipapanalangin ko ng masama, gano'n, hindi. Parang, yun doon ako nag-umpisa na, nagupo kami. Sabi ko, I open my heart, Lord. Nagluhod ako. Hindi ko maintindihan, guys. Hindi ko maintindihan yung mga posisyon ko. Kinwento ko na sa kanila, nag-testimony na ako dito sa kanila. So, pasok na kami, 6 kami o 7 kami doon na magbabantay. Kasi yung Blessed Sacrament, yung Eucharist, di ba, the body of Christ, binabantayan yung dapat hindi mo pinag-iisa because it's in a Catholic faith, this is represent as Jesus. Yun. And then, pumunta na kami doon. Yun, tumabi ako sa isang kasama namin. Nung habang nakatabi ako sa kanya, hindi ako mapakali. Yung alam mo yun, hubarin ko yung sapatos ko, luluhod ako, uupo ako. Yung mga ganun, hindi ko maintindihan. Tapos yun, parang may nagbubulong sa akin, na sabi niya, punta ako sa likod. Doon ako sa likod. Mag-uusap kami ni Jesus. At this is my first time sa buhay ko na nakilala ko si Lord ay buhay, guys. Alam niyo yun, yung naiiyak ako ngayon kasi napakabait niya sa atin. Sa kabila ng mga kasalanan natin, kakausapin niya tayo. Nasa unahan ako, punta ako sa likod. Parang doon na, iaano niya talaga sa'yo. Nagkakam Holy Spirit na ako. Ayun, tapos lumuhod ako, nagdadasal. Tapos parang may bubulong na naman siya sa akin. Sasabihin niya na, hindi mo kailangang magsalita. Hayaan mo akong magsalita sa'yo. Totoong lahat ito, guys. Hindi ko to sinasabi, siguro sasabihin ng iba, nababaliw na ako, diba? Sabi niya, hayaan mo akong magsalita sa'yo. Yun. Tapos yun, ilalagay ko dyan yung siguro nakita mo nyo naman na yun sa post ko dito sa isa kong na-upload. Yun, parang sinasabi niya, hayaan mo akong magsalita sa'yo. Kasi sabi niya, manahimik ka. Kasi minsan sa buhay natin, kailangan din nating pakinggan yung gustong ipagawa sa atin ni Lord. Hindi yung tayo ang lagi ng hingi, di ba? Tayo, pag nagdasal tayo, hingi ng ganito, hingi ng ganyan, di ba? Ay, ako nga, nabigay niya naman lahat sa akin, di ba? Ano pa yung hinihingi ko? Nung hiningi ko, nabigyan ng tirahan, mga anak ko binigyan. Kabila ko lupa, binigay. Napag-graduate ko yung anak ko sa law school, binigay niya. Ano pa yung gusto ko, di ba? Parang, doon ko na-realize na it's too much. May gusto siyang ipagawa sa akin na hindi ko sinusunod, kaya dumadahan ako sa ganitong pagsubok. Ayan. So yun, lumikod ako, punta ko sa likod. Nakaluhod, nakaupo, ganyan. Then, nagkaka-Holy Spirit ako. Totoo talaga, guys. Sabi ko nga sa kanila kung sa iba siguro sasabihin na lang nababaliw na ako, pero hindi. Doon ko na it's my first time na na-encounter ko si Jesus, yung totoo na pagkaka-encounter ko. Lagi natin kasing sinasabi na, Lord, ganyan, Lord, ganito, na faithful ako sa'yo, pero kulang. Alam niyo yun, tatawag lang tayo sa Kanya kapag may kailangan tayo Hindi tayo tatawag sa Kanya kapag masaya tayo, nakakalimutan natin siya. Yun naman yung totoo, di ba? Kaya sobrang, alam mo niyo yun, nakatayo ako. Inaano niya sa akin na tumayo ka, Jean.
Tayo ako sa'yo, taas mo yung kamay mo. Doon ako, grabe na nang umiyak. Hold my hand. Sabi niya, nandito ako. Hindi kita papabayaan. Yun yung ano, tapos yung mga ano ko, yung lahat ng panalangin ko, sinasabi niya, ganyan. Tapos ulit-ulit, na nararamdaman ko na nakaganon ako, na hindi ko na alam kung ano nangyari. My face is numb, my body. Hindi ko alam guys, pero hindi ko alam kung ba't ako nakatayo doon. Tapos sabi niya sa akin, hindi kita pababayaan. Nandito ako. Alam niyo yun? Na parang, nandyan siya, nakausap mo siya. This is real, guys. Tapos doon na, totoo talaga, nabuhay si Jesus. Isusurrender lang natin sa Kanya ang lahat. Yun. Alam ko na yung lahat ng mga nangyaring ito, may reason siya, may dahilan siya kung ba't ito nangyari. Kasi, ano lang naman yung gusto sa atin ni Jesus eh. Sumunod tayo sa Kanya, di ba? Tapos ulit-ulit sa isip ko, habang nakataas yung kamay ko, na umiiyak ako, na tumutulo yung luha ko, na parang nam yung mukha ko, ikukumad niya na ako na parang mag-relax ako. Ang sinasabi niya sa akin, carry my cross and follow me. And then that's a cross, yung mga pagsubok natin. Kasi pag napagtagumpayan natin yun, doon yung miracle. At yung nangyari sa akin na yun, it's himala. It's a miracle na nangyari sa buhay ko. Kasi ang dami ko pang gustong i-share sa inyo guys kung bakit ako napunta dito sa France. Nandiyan naman sa mga video ko. Kung paano akong tinatawag ng Panginoon na hindi ako sumusunod sa Kanya. May mga calling siya sa akin maraming beses. Pero hindi ko siya masyadong siniseryoso ba. Yung commitment ko ay kulang. So yun lang. I hope na nakapag-share ako sa inyo. Yun, marami tayong iyak. And yan, kung may mga experience kayo na ganito, I respect every religion kasi hindi naman talaga religion yung makakapagligtas sa bawat isa sa atin, kundi si Jesus lang. Kapag humingi tayo ng tawad sa Kanya, gaano man tayo makasalanan, maliligtas tayo at makakasama niya tayo sa everlasting life. Diba? Aanin mo naman yung mga kayamanan dito sa lupa, diba? Wala naman eh. Hindi mo naman kailangan yan kasi pag nawala ka sa mundo, wala, diba? So, hindi mo madadalang lahat yan. Ang gusto niyang ipagawa sa atin ngayon, evangelize. Tinatawag niya ako para maglingkod at makatuwang niya na ipamalita na buhay si Jesus. So yun lang guys, and we keep going everyone, and we love you all guys. Bye!